Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Loop and Aviary. Yan, for today's video, yan nga, bakit nga ba mahalaga ang ring band sa ating mga alagang lovebirds or parakeets? Bali itong video to, maglalagay tayo ng ring band sa ating aking gagawing mga breeder. Yan, meron akong dalawang napiling breeder. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano nga natin singsingan. Yan, pag-usapan natin kung ano nga ba ang kahalagahan nito. Bakit nga tayo naglalagay ng singsing o ring band sa ating mga alagang parakeets. Hindi lang naman sa mga lovebirds ang pwedeng paglalagay ng parakeets. Nandiyan ang mga malalaking ibon. At yun, meron din tayo sa mga racing pigeon. Maglalagay din tayo niyan. Ano nga ba ang kahalaga nito at kung bakit natin nilalagyan. Yan, pag-usapan natin yan mamaya pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Yan, bago nga tayo mag-proceed dun sa ating pag-uusapan about sa paglalagay ng ring band or singsing sa ating mga alagang lovebirds or kahit anong uri ng ibon. Yan, nagpakain muna pala ako ng canary mix. Yan, sa kanilang ngayong umaga. Yan, dito muna tayo sa aking flight cage. Yan, sa may malaking kulungan na nasa 40 pieces sila ngayon dyan. At pinagugulang ko kaya pagulang ko pa yung iba, tapos dyan ako maghahanap ng mga gagawin future breeder. Yan. Bali, nagbigay na rin pala ako ng tubig sa kanila, plain water na lang ang binigay ko. Kasi naubusan nga ako ng vitamins na bitmen ko. Bukas na lang siguro pagka nakapunta ako sa pet shop na pinagbibilihan ko. Ayan, sabay ko na rin yung kanilang patuka. Yun nga, balik nga tayo dun sa sa topic natin. Bakit nga ba mahalaga ang ating sa ating mga ibon ang ring band or ating mga parakeets. Bali, papakita ko nga sa inyo mamaya yung paglalagay ko ng ring band or singsing sa aking mga gagawing breeder, future breeder. Bali, basal pa lang sila, bagong salang. Kinokondisyon ko na para pagdating ng araw na magme-mate na sila, naka-ready na sila at kondisyon at makapagpaitlog sila ng marami at fertile lahat. Yan. Bakit nga ba mahalaga ang ring band sa ating mga alagang parakeets? Yan. May mga may mga reason kung bakit nga tayo naglalagay ng mga parakeets. Tulad ng ID, identification nila na patunay na sa atin nga yung ibon na yon. Kaya tayo naglalagay. Siyempre tayo pag nag-aalaga, gusto natin na meron silang pangalan din sa serial number. Yan, sa ating mga alagang lovebirds. Yan, tulad ng parakeets. Kasi ako, naglalagay ako dito for identification nila. Kasi may mga mutation ako na iba-iba. Tulad ng frillback hago, meron akong rainbow, meron akong lutino, albino, tapos may mga crested parakeets. Meron tayo yung mga TCB, mga iba't ibang klaseng mutation na kailangan natin bigyan ng pangalan. Pangalan sila para kung sakali, kung sakali, example, kung sakali makawala at mahuli ng ibang tao or mag-iibon, kung halimbawa pinost nila sa Facebook na itong ibon ay nahuli nila, madali natin ma-identify kung sa ating nga yung ibon na yun nawawala. Kasi may record tayo Ayun nga, yung sabi ko sa inyo, kailangan natin i-record yung singsing. Bawa, dito kasi sa akin meron akong logbook ng mga ibon ko. Meron akong logbook ng pang kalapate, may logbook ng pang lovebirds, yan katulad ng parakeets. Yan, identity ko yan. Bawa, rainbow mutation. Tapos may ilalagay ako na singsing na, kasi yung singsing na ilalagay natin, merong mga iba-ibang kulay yan. Merong black, may red, may
orange, yellow, gray, white. Yan. Doon natin i-identity. Dito kasi sa akin, ang mutation ng, kunwari, example sa inyo, mutation ng rainbow, kulay red lang. Buong red. Hanggang kumalat, hanggang dumami yung lahi ng rainbow dito sa akin. Diba? Tapos meron kang hago, crested hago, frillback hago, kulay naman, black. Para malaman natin kung saan nga galing yung mutation na yon, kung saan nagmula sa ating mga breeder at kung kaninong mga magulang nga or anak. Madali nating ma-identify. Tapos meron din siyang may mga number yon. Yung bawat singsing, may mga number. I-record natin as serial number or ID number nila, identification number na ilalagay. Kasi sa akin dito, yung nabibili ko lang sa online na singsing, kaya nga mamaya ipapakita ko sa inyo, demo ko nga sa inyo kung ano nga yung klaseng singsing na yon. Ilalagay ko yan date kung kailan sila na pisa, kung ano yung magulang nila, kung ano yung mutation. Doon mo ilalagay yung serial number. Halimbawa, rainbow mutation, tapos ang father niya ganito, rainbow, full rainbow, back-to-back rainbow. Lalagay mo yung number, serial number, pagkakakilanlan. Para oras na mawala yung ibon natin, madali nating ma-identify na sa atin nga yun. Nandun kasi yung color coding, may mga color coding na dito kasi sa akin, hindi, halimbawa, rainbow, tapos sa Lutino, rainbow red. Pagdating ng Lutino, may red din. Hindi ako ibang kulay din yun, iba-ibang kulay. Naka-designated na iba-ibang kulay. At bibili na lang ako sa online. Na ganun. Tapos meron din namang mga pasadya. May mga nagpapasadya ng singsing na andun yung pangalan ng kung sino yung nag-aalaga. Tapos kung taga saan, halimbawa, taga Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, naka-identical dun sa nakalagay dun sa sa singsing na ilalagay natin. May ring number, tapos kung sino yung may-ari, kung sino yung meron pa nga mga cellphone number yun, ganun dito sa akin sa mga pangkarera kong kalapate. Meron akong pangalan doon. Doon ang pangalan yung pangalan ng loop ko, tapos cellphone number ko, tsaka kung taga saan ako, para kung mawala nga at dumapo sa ibang mga lugar na nag-aalaga rin ng mga ibon, ay madali nating ma-identify na sa ating ngayon, kasi meron tayong record na patunay na sa ating nga ibon. Kasi may mga ganun na may nakahuli, tapos ipopost nila sa Facebook, tapos i-text nila sa mga group na mga mag-ibon na maganino nga tong ibon na to, sabihin kung ano yung serial number. Kailangan may patunay nga na may record ka na maipakita mo kung sa'yo, kasi hindi natin pwede sabihin na akin yung ibon na yan, ganyan yung kulay yung ibon ko. Hindi nila yun, ang sasabihin nila, asan yung patunay mo na sa'yo nga to. Yun, ito yung sabing record na i-record natin yung ating mga ibon para nga makuha natin kung sa ating nga yung nawawala ng ibon. Ayun yung purpose kung bakit nga mahalaga ang paglalagay ng ring band sa ating mga ibon. Nandiyan pa nga yung yung edad, kung ilang na sila, para malaman kung ilang taon na, kung ilan months. Tapos pwede mo rin ilagay kung ipapares mo sa ibang lalagay mo rin yung yung kulay ng ring, yung serial number, kung i-cross breeding mo sila. Ayun yung kahalagan ng paglalagay ng ring band sa ating mga alagang ibon, parakeets. Yun nga, tsaka maganda talaga tingnan pag may mga singsing yung yung ating mga ibon, kasi nga pag makita nga ng ibang mga nag-iibon na talagang
inaalagaan natin masyado yung ating mga ibon. Kasi nga, nilagyan pa natin sila ng identification na patunay na nga sa ating yung ibon. Maraming mga maraming mga breeder din yung nag-aalaga ng mga matatagal na. Talagang naglalagay sila ng mga singsing sa kanilang mga ibon for identification. Siyempre tayo nga may mga ID. Pagkakakilanlan, lalagyan din natin yung ating mga alagang ibon tulad nga ng parakeet. Yun yung kahalagahan nga ng paglalagay ng ring band sa ating mga alagang ibon tulad ng parakeet. Papakita ko na sa inyo yung kung paano nga yung paglalagay at kung anong klase nga yung singsing na aking nilalagay sa aking ibon. Ayan, ito na nga mga kaibon yung gagawin kong yung basal na gagawin kong future breeder. Ang mutation nila ay cinnamon, crested cinnamon, at yung hen, tapos ito naman dilute. Yan. Sa siya, mutation ng rainbow. Yan. Tapos ito, yellow face na cinnamon. Na sa part din siya ng yellow. Yan. Ito, pinagbangga ko kasi inihabol ko yung yellow, yung ulo, yung yellow face. Magandang combination na cinnamon. Yan. Pag naglabas yan, ganyan din siya. Ganyan yung kulay ng mutation nila. Depende na lang kung ano nga yung may mga pasok. May mga pasok na ibang mutation dito sa mga ibon natin. Pero sa akin, kung ano nga mutation, halimbawa itong mutation lang na to, pure cinnamon lang talaga siya na pinaris ko sa dilaw. At ito, sa rainbow naman galing tong dilute. Pakita ko na sa inyo yung singsing na ilalagay ko. Ito yung yung singsing. Ito yung singsing nila. Ganyan lang kaliit. Tapos meron siyang number. May number. Nabili ko to sa sa Shopee. Isang set na to, 20 pieces. Kalimutan ko na kung magkano, mga nasa 100 plus. Apat na number. Tapos ito kasi adult na. Ang nilagay kong singsing na sukat 4.7 mm. Yan. Kung hanapin nyo sa online, 4.7 mm yung pwede sa kanila. Yan. Nilalagay ko ng mga gantong edad. Ito kasi asa 5 months na itong dalawang to. Kasyang-kasya to sa kanya. Ayan, susukatin natin. Madali lang tong ipasok sa kanila. Gagamitan natin ng mantika kasi nga medyo may edad-edad na. Tapos meron naman na kung gusto niyo inakay pa lang 4 mm ang sukat. Ito kasi 4.7 mm. For adult na to. Hindi to mahuhugot kasi talagang sa kanila, naka-clip talaga. Saka dati ang nilalagay ko, alam mo yung tire wire. Yan ang dating nilalagay ko, identification ko din yung kaso walang number. Kulay lang talaga ako, color coding. Pero ito may number na to para kung sakaling mawala, madaling ma-identify kung sa atin nga yung ibon. Isa natin, naglagay na tayo. Ito. Ay, manuno ka. Aray ko. Sakit manuka yung yung hen. Ito. Ayan. Kaya natin siya ilalagay. Pahiram mo na siya, pinapahiram ko to ng ng mantika. Depende na lang kung saan gusto nyong ilagay, kung kaliwat kanan. Tapos, lagay natin tong black. Ito kasi, kulay black sa mutation niya. Ayun, pumasok na. Ito na mga kaibon. Yan, pumasok na siya.
Oh, ngayon nakiklip siya kasi dito sa may maliit na ano, nakiklip niya yan. Yan. Kahit anong hugot yan, oh, hindi yan. Okay na. Yan. Ayan na siya, oh. May ring na siya. Yung isa, mamaya ko na lang lagyan. Yan. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, kung paano nga yung ilagay. Ginabitan ko lang ng mantika. Yan. Ito yung ring. 4.7. Yan. Tapos, may ano siya, may ring number. Ito, 4 digit. 4 digit yung number niya. Yan, 4 digit. Doon nyo, ito may record ako dito eh. Doon nyo i-record, bawa, yung red, tapos sample, mutation nila, pinagsama mo, cinnamon and dilute. Tapos, ilagay mo yung ring number na red. Ring number 3216. Tapos, yung, kung ano nga yung ano, kung ano yung station niya at kung gender. Halimbawa, yung nilagyan ko ganina, yung cinnamon na black, lagay natin hen. Tapos, ito namang red, sakak naman. Yan, madali lang naman. Tapos, pagka nag-ano na yan, itlog ka na pisa, doon nyo ilalagay naman sa pababa, sa hilera. Yan, doon sa hilera. Yan. Para malaman kung lalagyan nyo rin yung mga singsing yung mga anak, na ay, yung pala yung magulang. Yung pala yung magulang ng mga inakay na yun. Yan. Ito, sa Shopee ko lang binili ito. Bird ring. Yan. Meron din kasing mas malaki dito para sa ano naman to, para sa mga African lovebird. May mga sa pinches. Yan, ito pang parakeets to. 4.7 mm. Tapos pagka inakay pa naman na gusto nyong lagyan, 4 mm. Pero mas ano ko sa inyo, ganito na lang. Para kung mapili nyo talaga yung paglalagyan nyo ng ano, ng singsing. Ako kasi naglalagay ako sa mga breeder lang. Minsan hindi ko naman nilalagyan lahat. Depende na lang sa inyo kung ilagyan nyo yung lahat. Yan. Basta yun nga, yung identification, importante to. Na pag mawala yung ibon, madali nating makuha at ma-surrender sa atin. Kasi nga, meron tayong ginawang record. Yan, ito, record. May mga record ako dyan. Ayun, sana at may natutunan kayo dun sa aking itong ginawang video. Yan. Kasi merong isang subscriber subscriber ko na nagtanong kung ano nga daw yung nilalagay kong singsing. Yan. Ito yung una ko nilalagay na singsing sa kanila. Pero hindi ito singsing, DIY na singsing lang. Yung sabi ko ganina tire wire ba yan? Cable tie no? Ito, cable tie yan. Cable tie, kulay black. Ayun ang identification ko. Kulay lang. Wala siyang number. Yan, gugupitin ko lang yung pinakadulo. So, siyempre, nag-upgrade na tayo. Kailangan na natin may talaga, may ring number. Yan, mamaya ko nalalagyan to. Ito para sa kanya to. Sila. Ito yung pinagpares ko. Basal pa naman to. Magliligawan pa lang tong dalawang to. Pero nakita ko, lagi na magkatabi, nagkukutuhan na. Yan, ganito na lang mga kaibon. At sana'y may natutunan kayo kahit konti dito sa aking ginawang video. Yan. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga ginawang mga video na katulad nito. Tapos please like, share and subscribe. And doon sa mga bagong nakapanood, pa-subscribe na lang po ng aking channel, ang MBA Love and ABL. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang video. Yan, maraming salamat po.
sa inyong panood. Happy breeding mga kaibon.